Okay. Good afternoon. Kumusta? Okay. Ilan dito ang Christian na less than 1 year? 1 year and less. Pakitaas yung kamay. 1 year and less. Okay. Bago pa lang. Mga 3 years na. Ay, ilan yun? Dalawa yung nag-raise ng kamay? Mga 3 years to 5. Or more than 1 to 5 years ng Christian. More than 1 year to 5 years. More than 1 year. More than 1 year. More than 5 years. Kulang ang bilang, hindi mag-total. Less than 1 year, less ilan? 1 year less. Yung bago pa lang, wala pa, 1 year or less than 1 year ng Christian. Ilan? 1. Ilan lahat dito ito? Ilang teams ito, Phoebe? 5 teams, a total of how many? 42? Dapat mag-total yung 42. So, 1 year and less na Christian, ilan? How many hands? 1? 1? Isa lang. More than 1 year up to 5 years. 1? Ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus 1 kanina, 13. So, may kulang pa na 27. More than 5 years, ilan? Yun yung 27, dapat magtaas ng kamay, 27. Ano yung nawawala? More than 10 years ng Christian. Yung hindi pa Christian, 1 year less yun kanina. Seconds pa lang, pwede. Or 0. Yung hindi pa Christian, ilan? Bakit? Ano ang reason na hindi pa Christian? Hindi pa na-baptize? Hindi, tanong ko lang, hindi pa na-baptize? Kaya hindi mo i-consider ang sarili mo na Christian. Or ngayon pa lang, talaga hindi niya pa na-consider ang sarili niya na Christian. So we have mga bagong attend, parang ganun na lang, mga pa lang, mga 3, ilan yun? Mga hindi pa Christian? 3, 4, okay. Don't worry. Yan ang itatakel natin. Malalaman natin kung paano nga ba ang maging Christian. So isa yung sa mga topic natin dito sa ating Yes Come. So sa ating ang ating topic ngayon is knowing God. Knowing God. Oops. What do you think is the most important question? What do you think is the most important question dito? How can I know God? Or is there a God? Itong question ba na ito importante? Bakit? Bakit importante itong tanong na to? It is one of the utmost na question na dapat na masagot, di po ba? Okay. So dito sa dalawa, alin dyan sa dalawa ang sa palagay ninyo ang important na question? How can I know God? Or is there a God? Natanong nyo na ba sa sarili nyo, is there a God? Sumagot kayo. Yan, naririnig nyo yan, nakikita nyo rin yan, kahit yung question na yan, kahit sa Facebook siguro, ano? Okay, so we will deal with that. Malalaman natin kung
alin ba ang mas importante sa dalawang tanong na yan? How can I know God? Or is there a God? Remember yung topic natin kanina ay knowing God. To know God, magkakaroon ka ng tanong dyan eh. No? Dalawa yan. Hindi mo matatakasan yung tanong na yan. Pero alin ang mas importante sa kanilang dalawa? So ito, sa ating reality, parang ganun sana. Sa ating pagkaalam, yung knowing what is true, knowing what is reality, ano ang katotohanan, dalawang klase lang. Nothing more than that. Dalawang klase lang ng tinatawag na pananaw o sa English ay worldview. No? Sa English ay worldview. Dalawa lang ang klase ng pananaw para sumagot dun sa tanong natin. Ano yung tanong natin kanina? Ano yung tanong natin kanina? How can I know God? At saka yung, is there a God? So, dalawa lang ang klase ng pananaw, no? O sa English ay worldview. Ang isang worldview dyan is, one is to believe, ang pananaw natin sa lahat ng bagay, sa katotohanan o reality, is that merong Diyos, a sovereign God, nakapangyayari na Diyos, pinakamakapangyarihan, nakapangyayari, siya ang lumikha, siya ang may purpose sa lahat ng bagay. Ito ang tinatawag na sovereign God o nakapangyayaring Diyos. So, ang isang worldview, ang pananaw mo sa mundong ito, na everything is created by a sovereign God and all things are governed by His absolute and undergirding decree or law. Ang isa pang ibig sabihin niyan is that merong Diyos na nag-predestine ng lahat ng bagay. Siya yung nagtatalaga ng lahat ng bagay. So, yung isang worldview ay merong true God na creator. Para masagot natin yung tanong na how can I know God at saka yung is there a God, dalawang worldview lang ang makakasagot nun. Ang pangalawang worldview dito is to believe that all things are the product of chance. Involved dito yung tinatawag na theory of evolution. Na walang law, there is no order. Ito is importante dito. There is no order, no design, no structure, no meaning, or no purpose in the universe. So ito yung pangalawang worldview. Kaya nga importante yung tanong na how can I know God? At saka, is there a God? So, kapag itong number 2 ang sumagot dun sa tanong na is there a God, ano ang sagot ng number 2? Na worldview, na pananaw? Walang Diyos. Everything happened by chance. So, if everything happened by chance, which is the theory ng evolution, then, walang order. Alam niyo ibig sabihin ng walang order? You cannot interpret things, hindi mo ma-interpret ang lahat ng bagay logically or walang masusunod na kahit na physical law. Tomorrow, you will not expect na magkakaroon ng sunrise tomorrow. Kasi everything happened by chance. Naintindihan niyo ako? You follow me? If everything happened by chance, tomorrow you do not know kung nakahiga ka pa sa kama o hindi, kahit hindi ka bumabangon kasi baka lumutang ka, baka mawala na yung gravity. Walang order. But now, in this universe, nakikita natin na may order. So, yung tanong kanina, ibalik ko uli, yung tanong kanina na, how can I know God? At saka, ano ba mas importante sa dalawang question na yun? At saka yung, is there a God? Dalawang klaseng worldview ang sasagot doon. No? So, yung
titingnan natin kung ano ang sagot ng ganitong worldview. Ito kasing worldview na to, daily na encounter nyo ito. It could be partly, nagkaroon ka ng ganitong worldview, or naririnig mo sa iba na ito yung argument ng iba, ito yung pananaw ng iba sa mundong ito. Nagkaintindihan po ba tayo? Okay. So sabi natin kanina, kapag ito ang sasagot doon sa how can I know God, ano ang sagot nito? No God. N-O, no God. No need to know. Kasi itong sagot nito, everything happened by chance, so there is no God. Tama po ba? But which one is more valid or more important dun sa dalawang tanong na yon? Pag ito naman ang sasagot, dun sa dalawang tanong na yon, ano naman isasagot ng number 1? There is God. How can I know God? Ang sagot nitong number 1 na worldview, there is God. At ano ang sagot nitong number 1 na worldview doon sa tanong na, is there a God? Or, ulitin ko, valid ba yung question na is there a God? Okay? Namamatay itong ano ko. Paki-ano yung power supply, Ellis? Tulungan nyo nga ako dito. Okay. Sa dalawang worldview na yun, briefly we'll come to this explanation para maano natin. Ayaw. I-forward mo. Hindi ko alam. Ayun. Okay. Di ba naririnig niyo siguro, ano? Yung science na pinaniwalaan natin na ng karamihan ay against sa paniniwala sa Diyos. Hindi po totoo yun. Actually, there is no science if there is no God. Are you with me? There is no science if there is no God. We cannot even know anything if there is no God. Okay. How do you know? Paano mo malaman na 1 plus 1 equals 2? How do you know na yung 1 plus 1 equals 2? How do you know? Kung everything happened by chance, it could be tomorrow, 1 plus 1 equals 100. Because walang order. Walang order. Everything happened by chance. Tomorrow, by chance, mawala yung law of gravity. Then you cannot count. Hindi mo may apply yung law of mathematics. Because everything happened by chance, walang order. Nagkakaintindihan tayo? Walang order. Walang law. Kahit na anong klaseng law, wala. So, you cannot have chance. No? So, sa dalawang worldview, ano ang foolish worldview? Ano ang mas valid na worldview? If you are to think consistently, ano ang mas valid? Dito, sabi rito, ano? You cannot have chance. If you have chance, it is impossible to have science because then nothing follows from nothing. Kasi nga, yung sa chance, sa theory of evolution, basta nagkaroon na lang ng boom, Big Bang. And then after billions of years, nagkaroon ng, hanggang sa naging tao tayo. Everything happened by chance kasi wala ang Diyos eh. Wala ang Diyos na lumikha. Kaya kung wala ang Diyos na lumikha, walang order, so everything is by chance. Then nothing follows from nothing. 2 and 2
2 and 2 can add up to 100 or 20 or to 1, because in a world of chance, there is no order, no purpose, no design, no consistency. The only way you can have science is to posit that there is a unity and order and in all reality. Ang ibig palang sabihin, dun sa worldview ng chance, everything came to be by chance, what kind of worldview yun? It is a foolish worldview. Ano yung foolish worldview? Hindi yun yung minamaliit mo yung tao na foolish siya. Pero it's a kind of a moral problem sa tao. Hindi siya consistent. Kasi yung nagsasabi na everything came by chance, sinasabi niya walang Diyos. So walang order, hindi mo alam kung paano ang nagiging consistent ang lahat ng bagay. Tomorrow, you may not even expect na merong sunrise. Tomorrow, you may not even know kung may gravity o wala. The law of physics will not work consistently. So, walang order, walang reality. Okay? So, kanina sabi natin, knowing God. But before you can know God, you have to settle the question kung ano yung answer dun sa question na, is there a God? Is it a valid question? And if there is a God, how can I know God? Kaya yung title natin, Knowing God. Okay? You are with me? Okay, so ano ang sabi ng Bible? Ano ang sabi ng Biblia patungkol dun sa tao na nagsasabi na there is no God. Does God exist? Yung question na does God exist? Ang sabi ng Biblia dun, sabi rito, sa Psalms chapter 14 verses 1 to 3, basahin natin. The fool has said in his heart, there is no God. So anong klaseng worldview yung itong number 2 kanina? Anong klaseng worldview ito? Number 2. Foolish worldview. Akala mo, ang ganda-ganda. No? Pero yung pala, it's a foolish worldview. Kaya nga, sa verse 1 ng Psalms 14, sabi dito, the fool has said in his heart, there is no God. Ang issue sa kanya, sa taong yun na nagsasabi, pinipilit niya na there is no God, is because they have a corrupt heart. They are corrupt, they have committed abominable deeds. There is no one who does good. The Lord has looked down from heaven upon the sons of men to see if there are any who understand, who seek after God. Pero yung those who want to escape accountability, they want to escape ang Diyos, they say, everything happened by chance. And then those people who say that everything happened by chance, yung tao na nagsasabi, walang Diyos, no need to know God, but still, they believe sa order of things. Naniniwala sila na may gravity, may naniniwala sila sa laws of physics, naniniwala sila sa mathematics, naniniwala sila sa iba't ibang klase ng the law na ibinigay ng Diyos sa nature. Yung nature ba may law? Yung nature ba may law? Yes or no? Sino nagsasabi ng yes? Sino nagsasabi ng no? Why? Ba't mo sinabi na yung nature walang law? Sino nag-raise ng kamay kanina? Come on. Sino nag-raise ng kamay kanina? Bakit mo sinasabi na yung nature walang law? Sige, lakas mo yung boses mo, hindi ko maano dito. Para marinig ng iba. Tumayo ka, okay lang. Come on. Okay, sagutin natin. Yung nature walang sariling law. Walang tinatawag na natural law. Everything is created by God. Yung natural law kasi, yan yung product ng chance.
Yung expression na nature has its law is a product of chance. Nagkaroon ng sariling law, yung nature. But sa worldview, na biblical worldview, ang creation ng Diyos ang nagbigay ng law sa kanyang creation. Ang Diyos ang nagbigay ng law ng gravity, ang Diyos ang nagbigay ng law ng thermodynamics, at iba pa. Okay? So, still we are on this topic na knowing God. We have to fully understand that, yung lalim nung topic na yon, kinakailangan ting puntahan yung mga questions na ito. How can we know God? At saka yung question na, is there a God? And now, sabi natin, yung worldview na nagsasabi na everything happened by chance, sabi nila walang Diyos, and we know na hindi sila consistent. It is a foolish philosophy. Parang ganon, no? Foolish thought ng tao because dahil sa kanyang corrupt na nature. Okay, basahin natin sa Romans chapter 1 verses 18 to 22. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness, because that which is known about God is evident with them, for God made it evident to them. So ang Diyos, meron siyang revelation. Ito ang tinatawag na general revelation, na kung saan nagpapakilala siya as a creator. God, there is a mystery in God. Okay? Merong tinatawag na hiddenness of God, pero meron yung general revelation of God na makikilala natin siya, as the scripture says, na kung saan God makes it evident sa kanyang creation na He is God. He made it evident to them, sabi rito sa verse 20, for since the creation, hindi sa creation, since the creation. There's a big difference. Hindi yung creation ang nagbibigay ng evidence to God, but it is God providing the evidence since the creation of the world. His invisible attributes, His eternal power and divine nature has been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. So yung foolish in heart na nagsasabi na everything came to be by chance, or merong yung theory of evolution, is a fool. He's foolish, sabi nung Bible. Kasi sabi rito, for even though they knew God, they did not honor Him as God or give thanks, but became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. Professing to be wise, they become fools. Okay? No one can escape the knowledge that there is a sovereign God. Kaya nga, yung kapag andun sa Judgment Day, wala siyang masasabi na, Diyos, hindi ka kasi nagpakilala sa akin eh. Hindi ka kasi nagpakilala sa akin, kaya akala ko everything came by evolution. Or ang tao ay galing sa alien. Sino sa inyo naniniwala ng alien? Okay? So, that's foolishness. Kaya nga dito, no, basahin ninyo, doon sa binasa natin kanina, sa Romans chapter 1, verses 18 to 22, nabasa natin, the knowledge of God is inescapable knowledge. Walang makakatakas sa knowledge na yan, kahit na ano ang denial ang gagawin natin. Sabi nga natin, science, you cannot even make science kung walang Diyos. Amen? So yung atheist, ano yung atheist? Ano yung salitang atheist? Sino ang, Anti-God. Atheist, anti-God. May God pero anti siya. The atheist, he cannot deny God, anti nga lang siya. So yung atheist, sabi rito, yung summary na napag-usapan natin sa Romans chapter 1 verses 18 to 22 kanina, he is a corrupt fool that he is running away from the truth. Umaalis sa reality, tumatakas sa katotohanan yung atheist. At yung atheism is a fool's opinion.
It is a moral problem. Ang atheism is not an intellectual problem. Okay? Don't make that mistake na akala natin intellectual problem yung atheism. It is a moral problem. Denying God is basic to the denial of guilt. Ayaw kasi ng tao yung may pananagutan siya sa Diyos. If there be no God, then man cannot be an offender against a myth. Diba? Yun ang reason nila. A non-existent thing. Basic to atheism is the flight from guilt and responsibility. So kaya gusto ng tao, may mga gusto ng atheism, they deny God because tumatakbo sila sa kanilang guilt at saka sa kanilang responsibility before God. So kanina yung question natin, no, sa topic natin na knowing God, what is the most important question? Yung how can I know God? Kasi yung is there a God is a false question. Okay? It's a false question because the knowledge of God is inescapable. Kasi yung ateista, sabi niya ateista siya pero marunong pala siyang magbilang. Marunong siyang mag-calculate ng law of gravity. And iba pa, no? So what is the most important question in this life sa reality is how can I know God? And who can provide the answer to that question? Sino lang ang makapagbibigay ng kasagutan dun sa question na yon? No other than the truth himself. So yung katotohanan lang, kasi dito sa question na to, how can I know God, is you are asking, una sa lahat, meron ba ang katotohanan? Meron bang absolute na katotohanan? Meron bang authority? Ano ang basehan natin sa katotohanan at yun ang patungkol sa Diyos? Can I know the truth? Can I know God? So yung Diyos lang din ang makakasagot dun sa question na yan. Okay? The other question is, the other thing na gusto kong i-present sa inyo, lagi kong nakikita ito sa Facebook Iba-iba man paniwala natin, iisa lang ang sinasamba natin. Tama? Tama? Sino nagsabing tama? Sino nagsabing mali? Marami na ko convince dyan, di ba? Iba-iba ang paniniwala natin, iisa lang sinasamba natin. I-ano natin yan, ano? Babalingkasin ba yun? Sa Tagalog yun? Bro, paano yun? Okay. Eto din, makikita nyo to, no? Iba-iba man paniniwala natin, iisa lang sinasamba natin. Yun ang sinasabi ngayon ng unity sa Diyos, yung meron yung iisang ano. Sabi nila, iisang Diyos, sa Christian, sa Buddhist, sa Chinese, sa iba't iba pa, iisa lang naman pinaniniwalaan na Diyos Iisa lang naman ang Diyos, iba-iba man yung paniniwala natin. You agree or disagree? Who disagrees? Come on. Hindi ko kayo tatawagin, pakitaas lang yung kamay. Sino nagdi-disagree dito? Sino nagdi-disagree dito? Pakitaas ang kamay. Dito sa ano sa among the team dito. Sino pakitaas ang kamay? Hindi ko kayo tatawagin. Okay, sister, tumayo ka. Nagsisinungaling lang ako sa tatawag pala ako. Ano? But why you disagree? Baka totoong Diyos din naman yun, kahit Buddha yung sa kanila. Iyon naman ang Diyos din naman yun. Ayan. There is only one God po, one true God. And hindi po siya rebulto, hindi po siya mga parang hindi po siya parang rebulto na sinasamba.
hindi po siya yung may kamay na hindi nagagalaw, may paa na hindi nagagalaw, may mata hindi nagagamit. Ganun po. How do you know na hindi yun ang Diyos na totoo yung sinasamba ng mga Buddhist, for example? How do you know na hindi yun ang tunay na Diyos? Remember ang topic natin, knowing God, right? Okay. How do you know? Kasi po, it says in the Bible, and yung nasa Bible po, yun po yung moral standard natin. Na sinusunod. Moral standard natin, pero how about their moral standard? Dinagdagan. Yung sa kanila po is, na-edit. Ay, sure. Na-edit, okay. Ganun po. And alam po natin na yung Bible or yung nasa atin ngayon is yung truth na original, hindi na-edit. So, yung sa kanila, hindi truth. Yung sa kanila, hindi truth. O baka totoo yung iisang Diyos din lang naman, iba-iba lang yung interpretation natin. Okay din naman yung Bible natin, pero okay din yung Bible nila. May Bible din sila, no? Sort of. Kasi po, magkakaiba naman po tayong paniniwala. Iba-iba naman po tayo. Sinasabi po nila na iisa lang yung sinasamba natin, pero hindi. Pero, We know, meron kasi tayong meron kasing standard na yung Diyos na lumikha, siya yung sasagot kung sino siya. Na siya lang yung katotohanan. And how do we know Him? Paano din siya makikilala? Knowing God, yung tanong natin, di ba? Knowing God, yung topic natin. Okay, you may sit down, sister. So, eto uli, sabi rito nito, yan. I am so happy that out of all the different religions, I was raised in the only one that holds the real truth. Na-gets nyo to? See? Yan po yung kasalukuyang worldview din. In the question of how can I know God, ito, you cannot escape answering this question. Hindi po pwede na hindi mo sasagutin ito. Doon sa question na, o sa topic natin na knowing God, we have to know kung ito ba totoo o hindi. Valid ba ito na kaisipan o hindi? Okay? And how can we know kung ito ay mali o tama? How can we know? Ano ang basehan natin? Ano ang authority? Ano ang standard na magsasabi nung dapat nating paniwalaan na katotohanan? Ano? Na ibinigay sa atin ng Diyos. Ano? Yung Bible at saka ang Holy Spirit na siya ang magbibigay sa atin ng enlightenment doon sa Bible. Di ba? At doon nyo makikita yung katotohanan. Without the Holy Spirit, hindi natin malalaman yung katotohanan. At ang Holy Spirit, hindi siya magsasalita ng anumang bagay, hindi siya magbibigay ng illumination na kontra sa Biblia. Okay? Hindi magsasabi yung Holy Spirit ng kontra sa Biblia. Papahaba na yata yung oras ko, no? So sabi rito, yung knowing God, how can I know God? First of all, we have to understand na ito yung tinatawag na biyaya lang ng Diyos na makilala natin siya. For God to say, sabihin niya yung revelation niya sa atin, yung magpakilala siya sa atin, ay biyaya na yun. Hindi dahil sa merit natin, kundi dahil sa awa niya, dahil sa biyaya niya. Kaya nga, sabi sa 1 Corinthians 2:14, the natural man does not accept the things of the Spirit of God. Kaya sabi natin kanina, yung pangalawang worldview is a foolish opinion. It is an escape from God. It is an escape from reality. Kasi ito yung natural man escaping from God. Sabi rito, the natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him.
He cannot understand them because they are spiritually appraised. So upang makilala natin ang Diyos at kung nakakakilala na tayo sa Diyos, alam natin, sinasabi sa atin ng banal na Espiritu, it's all by God's grace. Hindi dahil sa ating sariling kakayanan, because the natural man, as a sinful man, yung tao na nahulog sa kasalanan, ang tendency niya, ang normal na tendency niya is to reject God, is to run away from God. So sabi dito, they are foolishness to him about God. He cannot understand them because they are spiritually appraised. So, just as it is written, things which eye have not seen, and ear has not heard, and which have not entered the heart of man. It has never entered the heart of man, yung knowing God, the knowledge about the true God. It has never entered his heart. Although merong revelation, it has never entered the heart of man. Ibig sabihin po rin dito, it's only by the grace of God na bubuksan niya yung ating puso para makilala siya. For to us, sabi rito, it never entered the heart of man all that God has prepared for those who love Him. So isipin mo, no, to know God is to understand, ang makilala natin din siya, yung love niya sa kanyang mga tinawag. Kaya sabi rito sa verse 10, for to us, sino yung to us? Kung saan ni-reveal ng Diyos ang katotohanan niya. For to us, God revealed them through the Holy Spirit. For the Spirit searches all things, even the depths of God. So dito makikita nyo rito na the Holy Spirit is God. Because if the Holy Spirit is only a thing or an energy, how can He search the deep things of God? Okay? Anyway, pupunta tayo dyan. So sabi rito sa John 20 verse 31, the Bible is given to us as a revelation from God. Kaya sabi rito, no, these have been written so that you may believe the revelation of God. We may believe that Jesus is the Christ. The statement na Jesus is the Christ is a decree. It is a declaration from God. No man can even invent yung statement na Jesus is the Christ. It only comes from God the Creator. Sa katotohanan lang nagnagaling yan. He's the Son of God, at siya lang yung may decree na believing you may live, you may have life in His name. No man, no creature can declare that statement. Naintindihan niyo po ba? Only God ang makapag-declare sa statement na when you believe in Christ, you will have life in His name. Can men declare that to take effect? No. Kaya nga yung Biblia, yung revelation of God sa Bible, God revealing Himself to us, He reveals Himself to us, binigay niya ang kanyang decree or ang kanyang declaration kung ano, kung sino siya na katotohanan at yung declaration niya ng ayon sa kanyang kalooban. So the Bible is the revelation of God to men. Yung revelation na yan, yung pagpapakilala niya sa atin, knowing God, pagpapakilala niya sa atin sa kanyang sarili is by grace, by God's grace. So the Bible is the revelation of God to men. It is the Word of God, so that men might understand God's creation, man's place in it, and the nature and meaning of all things. Okay? Sino yung ano? May oras pa ba ako, Phoebe? Paspasan ko na. Ha? (1:30 to 2:30). Okay, so paspasan ko, ano?
Ito, knowing God. Basahin natin to. It's very important to understand this. All men can read and be learned in the Bible. Only those whom the Spirit moves can have the saving understanding and read for their salvation. Yung ateista marunong din magbasa ng Bible eh. Ginagamit pa nga niya yung Bible to debate, makipag-debate sa mga Christians. Pero, hindi lahat na nagbabasa ng Bible, they have what we call theologically na salvifical knowledge of God. Ano po ibig sabihin ko rito sa salvifical knowledge? Ito po yung knowledge that brings us. Yung dadalhin kanya sa kaligtasan, yung makilala mo. Kaligtasan kasi is to know God. Kaligtasan kasi is to know God. Kaya, sabi ng Panginoong sa John 17:3, and this is eternal life, that they may know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. So yun ang declaration ng Diyos, no? Yun ang statement ng Diyos, yun ang katotohanan na sinisigaw ng Biblia at ng buong creation ng Diyos. Yun ang sinasabi, no? Na to know God sa everlasting. This is life eternal, sabi that they may know thee, the only true God, and Jesus Christ. So si Christ ang pinaka-ultimate na pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili. Okay? So, all men can read and be learned in the Bible. Only those whom the Spirit moves can have the saving understanding and read for their salvation. Paspasan ko na. Kaya sa 1 John chapter 5 verse 20, and we know that the Son of God has come. He has given us understanding so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So how do we know na yung Bible ay yun ang authority? Because it is the Word of God. It is the Word of God, kaya yun ang authority. Okay? So in knowing God, basahin natin yung John chapter 16, verses 7 to 15. This is very important. In knowing God, basahin natin to. I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send Him to you. So ilang karakter po ang nakikita natin dito? Sino yung speaker? Sino yung speaker dito? Si Jesus Christ. Okay. Sabi ni Christ, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. So si Christ yan. For if I do not go away, the Helper. So sino yung character? Ilang characters makita natin dito? Sino yung the Helper? Yung Holy Spirit. The Helper will not come to you, but if I go, I will send Him to you. Makita nyo dito, ano ang pinag-address ni Christ sa Holy Spirit? A person. Him. Hindi niya sinabing, I will send the thing. I will send the energy. Hindi niya sinabi yun, I will send Him to you. Verse 8, when He comes, He, so persona na naman yung pagka-address dito. Attention please. When He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Concerning sin, because they do not believe in me, and concerning righteousness, because I go to the Father, and you will no longer see me. So dito,
anong nakita nyo rito? May third character, sino? The Father. So meron yung speaker, si Jesus Christ, who is a person. Sino yung pangalawa na in-address na helper? Who is the person? Him. And He, ang pagka-address sa Kanya, is the Holy Spirit. And then dito, sabi niya yung the Father. So Jesus Christ, when He came finally to reveal who is God. Knowing God, we have to understand who is God, and who is God, no other than the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? So sa question na knowing God, o sa topic natin na knowing God, napaka-essential sa Christian doctrine na makilala natin na God is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Titingnan natin yun mamaya, i-elaborate natin na maigi yun. Liliwanagin natin yun. So, dito, papaspasan ko na, I have barely 5 minutes. Ito, para maliwanagan natin yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Question. The question below, is this a good statement from Christians? Others believe in one God, but Christians believe in Trinity. Is a good question, is a good statement or no? Not good or good? Come on, youth. Sabi nung isa, good. Hindi kita tatawagin, tumayo ka lang, mag-explain mo lang kung bakit good. Good or not? Sino nagsasabi na not good statement? Sino nagsasabi na hindi ito good na statement? Wala. Hindi ito good na statement. It is a bad statement. Kasi malabo yung pagkakasabi niya rito. Para bang ang Christians, they believe in 3 gods. Okay? Ang impact nito, akala mo yung nakikinig, ang Christians naniniwala sa 3 gods. Hindi naniniwala ang Christians sa 3 gods. Yung Mormons, do you know kung anong paniniwala na nila tungkol sa Trinity? Yung Mormons, there are 3 beings. Yun ang paniniwala ng Mormon. Ang Christian, itong statement na ito, hindi ito acceptable sa Christian. Yung hindi ito acceptable sa Bible, yung others believe in one God, but Christians believe in Trinity. That is wrong. Ang statement ng Christians is this: Christians believe in one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. One being, 3 persons in one God. 3 persons in one being. Kaya mali ito. Pangit ito na statement. Huwag kayong magkamali na gamitin yan. To know God, you have to know kung ano yung statement mo, kaisipan mo tungkol sa Diyos, anong binibitawan mong declaration or statement about God. So, this is not a good statement. So, this is a good statement. Christians believe in one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, which God you want to know? Knowing God, right? Which God you want to know? God of whom? The true God. Di ba? Hindi yung sinasabi nung iba na iisa lang naman ang Diyos, iba-iba lang ng paniniwala. So sabi ni Christ dito, no? John chapter 14 verses 6 to 7, I am the way, the truth, and I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Walang ibang way. Hindi po pwede yung kaisipan na iisa lang naman ang Diyos, iba-iba lang yung paniniwala. Hindi yun acceptable sa Diyos. Hindi rin makatotohanan yung question na does God exist? Because yung question na yun is a foolish question. It is, at ang tao na nagsasabi na
Hindi ko po kasi makilala ang Diyos is kaya niya sinasabi yon. At ang sabi niya, problema kasi hindi ko talaga maintindihan, kaya siya ateista, hindi po makatotohanan yun. Kasi yung atheism is escape. It is escape. Ito po ay pagtakas sa katotohanan. Kaya sabi ni Christ na, I am the way, the truth, and the life to know God salvifically. To know God, yung magkaroon tayo ng understanding in a way na kung saan hindi lubusan na magandang understanding, parang ganun sana, yung makilala mo ang Diyos, pero pagkakilala mo sa Kanya, yung wala yung yung saving faith. Yung merong kapatawaran ng kasalanan at saka meron yung bagong buhay na kaloob ng Diyos. Yun yung saving faith, saving knowledge of God, knowing God. And when we say God, we are talking about the Father, one God, one being, three persons in one God. Christians, they believe in one God. Christians, they believe in monotheism, one God, but three persons in one God. Okay? Huwag kayong malito dyan. So, Christ is the only way, the only name, no other name, to know God. He is the only way. There's no other way. Walang pwedeng imbentohin ang tao because ang way to the Father, way to the eternal life, way to the kingdom of God is only through the provisions of God. Hindi pwede na galing sa creature. Kaya nga sinasabi natin na ang kaligtasan ay biyaya lang ng Diyos. Hindi ito kayang kamtan ng creature o ng nilikha. Kaya nga yung forgiveness of sin, nasubukan nyo na yung patatawarin mo yung sarili. Sabi nila, patawarin mo yung sarili. But the sin of man against God, Christ is the only way. There is no other name na ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Christ is the only way. Hindi po pwede, wala yung sinasabi na iisang Diyos, iba-iba lang yung paniniwala. No? Christ is the only way. If Christ is not the way, then it is a foolish way. Because ang truth, ang katotohanan ay kay Kristo lang ang kapatawaran ng kasalanan. So, the declaration of God that there is no other name na kung saan pwedeng mapatawad ang kasalanan ng sangkatauhan ng isang tao ay sa pamamagitan lang ni Kristo, sapagkat si Jesus ang siya ang nagpahiwatig, nagpakita ng katotohanan ng katwiran ng Diyos. So sa 2 Timothy, we will end on this slide, 2 Timothy. Second Timothy chapter 1, verses 7 to 10. For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline. Ito po yung knowing God. To know God salvifically or to know God in a saving way is to walk in the power and love and discipline. Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord or of me, His prisoner, sabi ni St. Paul, but join with me in suffering for the gospel according to the power of God. So yung gospel, yung revelation, yung good news, yung balita, magandang balita ng kaligtasan at saka magandang balita na makilala natin ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, this is life eternal that they may know thee. Yung good news na yun is, it is the power of God unto salvation, who has saved us and called us with a holy calling. Yan ang next na topic natin. Not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was granted us in Christ Jesus from all eternity. So yung pagkatawag po sa atin ng Panginoon, imagine na from all eternity, Diyos na ang may decree nun.
hindi tao. It's all by grace. The revelation of God of Himself to us, it's all by grace. The giving of the Bible is all by grace. God talking to us through the Holy Spirit is all by grace. No? Sa pamamagitan lang ng biyaya, and that is fully realized, yung grace na yan, only in Christ Jesus. Kaya sabi dito sa verse 10, yung mystery na yan, which says, the grace which was granted to us in Christ Jesus from all eternity, but now has been revealed. From all eternity, now it has been revealed. So Christ is the ultimate revelation, but now has been revealed by the appearing of our Savior, Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Amen? So, dito po tayo mag-end. Dito tayo mag-end. At wala pa ngayon ang question and answers, right? Wala pa. Okay. Merong gustong tumayo? Okay. Mamaya na daw, may portion na yung questions and answer. Okay, God bless you.